Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng news stories. Pahayag ito o pangako ni Senator Risa Hontiveros for 2026. Sabi dito, breaking news, January 1, 2026. Hontiveros nangakong maitataas ang sahod sa 2026 para sa mga manggagawa. Mas abot kayang presyo sa lahat ng consumer. Hindi yan pangako lang. Wow! Ang galing. Sana magdilang anghel ang senadora kasi nga kailangan talagang itaas ang sahod ng mga manggagawa sa taas ng presyo ngayon ng mga bilihin. Kawawa ang mga manggagawa dahil kung itaas man ang sahod nila, kakapiranggot. Kung ako nga may pensyon, nahihirapan kami sa taas ng presyo. How much more ang mga kapatid nating mga manggagawa? So, napakagandang pangako ito. Ang tanong, matutupad kaya ito? Anong kapangyarihan ni Senator Hontiveros na magtataas ng sahod? Kasi ang alam ko dito, ang pagtataas ng sahod is nasa executive branch, nasa Department of Labor and Employment, dole, nasa Pangulo, nasa Regional Wage Board. Di ba ganun yun? Bakit? Ang ganda-gandang pangako niya, baka mamaya mauwi lang sa wala. Well, let us to see kung matutupad ba ito. Magkano na ba ang minimum wage? Mas mataas ata sa Metro Manila, mas mababa sa mga probinsya. Yun ang pagkakalam ko. Kailangan talagang itaas. Example, sa Talandig tribe na tinutulungan natin, mga tao doon, mga katutubo, magtrabaho 8 hours sa mga vegetable farm. Ang isang araw lang po nila is 200 pesos libre ang pagkain. Kung hindi naman libre ang pagkain, 250 pesos per day. Ganun lang kababa ang sweldo doon sa tribo ng Talandig. Kawawa ang mga tao. Kaya lang, no choice sila kundi magtrabaho. Mas gusto na lang na napakababa kaysa yung wala silang trabaho. Ganon. How can you survive with just 200 pesos a day? But anyway, dahil bundok-bundok man yon, may mga tanim-tanim man silang mga gulay-gulay, hindi naman magbayad ng bahay, wala rin silang bayarang kuryente dahil walang kuryente sa kanila, solar lights lang, ayun, napapagkasya na rin. Anyway, speaking of presyo, inflation, umaaray na ang taong bayan sa dismal performance halos walang nagawa ang Marcos Jr. administration sa paglaban ng inflation, pagtaas ng presyo. Sa survey ng Pulse Asia, negative 55% ang rating ng Marcos administration sa paglaban ng inflation. Kung ano yung mahalaga sa taong bayan, doon malaking pagkukulang ang administrasyon ng Marcos Jr. Kasi halos lahat ng Pilipino is nahihirapan sa pag-adjust sa taas ng presyo. Yung 1,000 ngayon, halos kakaunti ng mabili. I-compare mo
3 years ago o 5 years ago, panahon ni Duterte, marami-rami pa ang mabibili ng 1,000 pesos. Ngayon, wala na. So, balikan natin kay Senator Hontiveros. Hindi kaya itong mga ano niya is naghahanda na siya ng para sa 2028. Kasi talagang nag-declare na siya ng availability to run for president for 2028. Available daw siya. Talagang pangarap na pangarap niya. Kaya nagsusumikap sila na matanggal si BP Sara through impeachment kasi si BP Sara ang pinakamalaking balakid sa ambisyon ni Risa Hontiveros na maging presidente. Kaya may nabasa akong post na ang akbayan daw naghahanda na ng impeachment complaint laban kay BP Sara. February 6, 2026 pwede na siyang mag-file. So wag na po tayong magulantang pag nandyan na ulit yung impeachment case ng akbayan ni Senator Hontiveros laban kay BP Sara. Pati ang Makabayan Black hindi rin nagpapatalo. Sila ang nag-uunahan Makabayan Black at saka Akbayan. So dalawa ang siguradong impeachment complaint na isasampa laban kay BP Sara pagdating ng Pebrero. Anong posibilidad na maiakyat ito sa Senado? It remains to be seen. Kung si Professor Ronald Llamas ang tatanungin, sabi niya duda na siya na magpro-prosper ang impeachment complaint laban kay BP Sara dahil sa tatlong rason. Malapit na daw ang 2028 na national election, kaya marami ng politiko na playing safe. Ayaw na nilang madelikado ang kanilang positioning sa political forces sa 2028 kasi nga ang pinakamalakas na kandidato sa 2028 is si BP Sara. So yan ang unang rason. Pangalawang rason na alanganin ng impeachment ni BP Sara dahil sobrang baba na ang ratings ng Pangulong Marcos Jr. Nagne-negative na siya. And then pangatlo is yung napaka-stricto ang mga requirements ngayon ng Supreme Court sa pagsampa ng impeachment case laban sa impeachable official. Okay, good luck Senator Hontiveros. Sana magkatotoo ang inyong pangako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo gero. So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. una ni ang iyang balay. Ayuwan. Una ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kuan na gid kaayo ang iyang gero. Karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So mo na pod ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan. Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. Oh, So pila ka bukang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga eskwela na.
Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungyod sa kalisod wala gid mo naka-afford og balit og yero. Oh. Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.